Magandang araw, narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Nangako ang Department of Social Welfare and Development na gagawin itong regular ang nasa 4 hanggang 5,000 sa mga kawani nito bago matapos ang taong ito. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagdinig ng Senate Committee on Finance na lahat ng mga gagawin nitong regular ay mga tauhang namamahala sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Naunang pinuna ni Senador Raffy Tulfo na mahigit 6,000 contract of service at job order employee ang mahigit isang dekada ng nagtatrabaho sa DSWD. Tiniyak naman ni DBM Assistant Secretary Leonido Pulido III ang pagsasaregular ng mga kawani ng DSWD. Ayon kay Pulido, nasa 6,100 contract of service ng DSWD ang naging contractual na simula ng maging kalihim ng ahensya si Gatchalian. Humihiling ang DSWD ng pondong 229.8 billion pesos sa ilalim ng 2025 national budget. Malaking bilang ng mga Pilipino ang nagsabi na hindi nila susuportahan ang mga kandidatong kampi o may pagkiling sa China sa darating na 2025 midterm elections. Ayon sa think tank na Strat-based ADR Institute, ito ang resulta ng survey na kinomisyon nito sa Pulse Asia kaugnay ng darating na halalan. Batay sa survey, 73% o katumbas ng 7 sa 10 Pilipino ang hindi susuporta sa isang kandidato na pro-China. 5% ang nagsabing boboto sila ng kandidatong pro-China habang 23% ang hindi sigurado. Ayon kay Strat-based ADR Institute President Dindo Manhit, sinasalamin ng survey ang kawalan ng tiwala sa mga kakampi sa Beijing sa gitna ng panggigipit at pag-aamon nito sa soberanyo ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea. Anya magiging banta sa soberanya, teritoryo at ekonomiya ng bansa ang paghalal sa mga pinunong maiimpluwensyahan ng China. Ayon din sa naturang survey, 1% lang ng mga Pilipino ang naniniwalang mapagkakatiwalaan ang China bilang katuwang ng Pilipinas sa pambansang kaunlaran. Kumpara dito, nangunguna ang Estados Unidos na nasa 79% at sinundan ng Japan na nasa 50%. 68% rin ang naniniwala sa US bilang pinakamalagang economic partner ng Pilipinas kumpara sa China na nasa 7% lamang. Tiniyak ng Presidential Communications Office na patuloy nitong lalabanan ang fake news at magbabahagi ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa pagdiriwang ng PCO ng kanilang ika-82 anibersaryo, nangako itong patuloy na magbabahagi ng impormasyong magpapalakas sa bawat Pilipino. Kasabay nito, nanawagan ang PCO sa publiko na tumulong sa misyon nitong labanan ang pagkalat ng maling impormasyon. Naunang ipinangako ni PCO Secretary Cesar Chavez na higpitan ng ahensya ang pagbabantay laban sa misinformation at disinformation lalo na sa state media. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang puwang ang fake news sa lipunan. Idinagdag ng Pangulo na mas pinalakas ang programang Freedom of Information ng gobyerno gamit ang digital platforms at makabagong teknolohiya para mapakinabangan ng taong bayan sa paghahanap ng makatotohanang impormasyon. Panibagong pasanin ang sasalubong sa mga motorista bukas, 15 ng Oktubre. Lagpas 2 piso ang ipatutupad na dagdag presyo ng mga kumpanya ng langis. Sa magkakaiwalay na anunsyo, tataas ng 2 piso at 75 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. 2 piso at 70 sentimos naman ang dagdag sa presyo ng diesel, habang 2 pesos at 60 sentimos ang itataas ng presyo kada litro ng kerosene. Ipatutupad ang big time na dagdag presyo simula hating gabi mamaya. Ito na ang ika-4 na linggo ng taas presyo sa produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, epekto ito ng pagtaas ng presyo ng krudo kasabay ng lumalalang bakbakan sa Middle East at ang paghina ng piso kontra dolyar. Simula sa ika-6 ng Nobyembre ay sasailalim sa malawakang pagsasaayos ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 4.
Ayon sa bagong operator ng New NAIA Infrastructure Corporation, isasara ang terminal para kumpunihin at gawing mas moderno ang mga pasilidad nito na may kalumaan na. Dahil dito, lahat ng operasyon ng mga airlines sa Terminal 4 ay pansamantalang ililipat sa Terminal 2. Humingi naman ang NNIC ng pag-unawa sa mga pasahero sa anumang aberya na idudulot ng isasagawang renovation. Nangako itong pananatiling maayos at mabilis ang serbisyo para sa mga bibiyahe. Sinabi rin itong mas maginhawang pagbiyahe ang maaasahan ng publiko kapag natapos ng ayusin ang Terminal 4. Sa ngayon ay siniserbisyohan ng NAIA Terminal 4 ang tatlong maliliit na airline at tinatayang halos 3,000 pasahero araw-araw. Inaasahang bubuksan muli ang terminal sa Pebrero ng susunod na taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account na Philippine News Agency. 72 araw na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.